Bakit po pag nauwi kayo ng Bicol, nag-stay kayo ng hotel, may bahay naman din? At kahit nga din dati, yan nga din nababasa kong katanungan. At ngayon, ito na nga yung kasagutan. Oops, teka lang, pero bago yun, pumasok nga muna tayo sa tinutuluyan namin. At opo, tuwing umuwi nga po kami sa Bicol, palagi nga po kami nag-i-stay sa Papatan. At ito nga din kasi isang sikat na tuluyan dito sa Bicol. At hindi na nga din masama. Sa mga quick stay, nag-i-start nga ng 300 plus. Mayroon nga din silang 12 hours. At 900 plus naman yung one day. At katulad nga din ng iba, may pring toothbrush sabon. At wag kayo mag-alala, walang CCTV yung salamin dito. At kahit nga anong gawin, hindi nga di pagpapawis at naka-air. At ang saya nga lang dahil yung dati nga namin pinagkwarto, ay dito nga ulit kami napunta ngayon. At talaga nga naman na-miss ko yung pabilog na kama na to. O para malis na nga din sa dalahin, wag na nga din kayo magdadala ng towel dahil meron na nga din sila dito. At bukod nga din sa pabilog na higa, ito na naman yung kakaibang upuan. At sabi ko nga, sikat na nga tong papatantan sa Bicol dahil laganap na nga din yung papatantan sa buong Bicol. At yung tinuluyan nga namin na to ay papatantan Legazpi brand. Mayroon nga itong tatlong palapag at iba't ibang klaseng kwarto. At tanda ko pa nga din, dito nga sa kwarto na to kauna-unahan kaming nag-stay ni John. At syempre, hindi nga lang naman puro kwarto. At ang isa nga din sa kinagustuhan ko dito, may roof. At talaga nga namang napakasarap tumamba. At hindi lang yan, pwede nga din mag-picture-picture dahil naka-background nga din si Mayo. At yung may dadating man nga din kayong bisita, pwede nyo nga din dalhin dito. Oh, siya, at eto nga, sasagutin ko na nga'y katanungan na kung bakit sa pagbalik namin sa Bicol, ay nag-hotel ulit kami. Kung natatandaan nyo nga po yung dati na umuwi nga kami ni Dayan dito ng bandang October. At napag-abutan na nga din ng bagyo. Hindi nga din kami agad nakauwi nun dahil wala nga biyahe. At halos sa pong araw nga yata kami nag-stay dito sa Papatantan. At nakakapitong araw na nga napansin na nga yung vlog ko nung may at ang kinagabihan, kumakatok na nga yung mga receptionist sa kwarto namin. At talaga nga namang sobrang laking gulat ko yung sinoli yung aking bag. Kaya sobrang pasasalamat ko talaga sa Papatantan. Isinalba niya nga kami nung bagyo. At yung pamilya ni Dayan at dito nga din nag-stay. At maski nga din ngayon, hindi nga din kami pinagbayad. O diba, kahit papano, hindi na nga din kami nakikisik-sik kila Dayan. At tuwing umaga hanggang gabi, nandun naman kami kila Dayan at magkakasama. Papatantan, gusto ko lang pong sabihin, thank you po. At sana wag po kayo magsawang patuloyin kami. Hello guys, bali pupunta na nga po kami kila Dayan at magdadala na nga po kami ng mga pasalubong sa kanila. At narito nga po yung mga ilan po namin dadalhin. Bag po na to na kulay red. Ito po yung mga damit, saka short ko po mga hindi nagagamit. Kesa naman po ako nasa bilang masisira lang. Eh dito po mapapakinabangan. Tapos nung nasa sasakyan nga din kami, may mga nagtitinda. May binili nga din kami mga makapuno. Ito nga din natatapos. Ito nga po nasa supot naman ito. Ito naman nga po 3 kilong sibuyas. Bali bili po namin dito 50 pesos po 1 kilo. At di ba nga, bumili nga din ako ng water purifier para sa amin. Kasi ay naman din po uminom ni Papa Sigri po kahit na nabipilter. Kaya dinala na lang din namin dito. Kasi po dito, bumibili lang po sila tubig para kahit pa paano mapakinabangan din po to. At syempre, yung pinadadala ni Mama, itong mga cookware. At hindi nga lang para sa nila, may mga pagbibigyan nga din kami. Tulad nga nitong burong mangga galing sa RS Shop. Itong gourmet to yun, ang galing sa Elijah's Best. Crab paste galing nga din sa RS Shop. At itong ang tigabunga na wala nga doon nagtitinda dito sa Bicol. Sabi niya, Dayan na. Wala daw dito nito. Tatay nga po, nung naayos na nga namin lahat ang dadalhin namin. Tara na! May ginagawa nga yung kapatid ni Dayan na palagi namin sinasakyan. Hindi nga kami nasundo, kaya sumakay na nga lang kami sa iba. At eto nga, pabiyahin na kami. Brrrr! Malapit nga lang tinuluyan namin sa bahay nila Dayan at pwede naman nga ding lakad. Ang kaso nga lang, sa dami nga ng dala namin, mahihirapan nga din kami magbuhat. Kaya nag-tricycle na nga lang kami. At ang kadalasan niya sinisingil sa amin ay 50 pesos. At pagkababa nga namin, lakad, lubakad. At kita niya naman si Dayan, sobrang excited niya siya makauwi nga ulit sa kanila yun. At yay, sa wakas nga, after 4 months, nakatungtong na nga ulit kami sa bahay nila Dayan. At ang saya nga ni Dayan. Eh, sino ba naman kasi hindi magiging masaya sa ilang buwan niyang nawala? Makikita niya ulit yung kanyang mga kapatid at pamangkin. At nung nabalitaan niya na iba niyang pamangkin na nandito nga kami, uuwi nga din daw dito. Pumasok nga sa eskwela na trabaho yung iba. At yung isa naman yung kuya, may ginagawa sa taas. At si Whiskey nga lang inaabutan namin sa loob ng bahay. Uwi na daw tayo, sabi ni Joanna, init na daw silang dalawa ni ate. Kaya nyo na yan. Dito kami sa labas kami nila Dayan. Pupunta kami doon sa may sa may Legazpi. Wow! Ayun yun At syempre, ano pa nga ba? Ang una nga naming nilibutan. At hindi na nga din ako magtataka kung dinarayo nga to para nga mag-picture-picture. Tignan nyo naman din kasi yung ba. Bukod niya kasi sa bulkan na yun, katabi nga lang din namin yung dagat. Tapos teka lang, pero bago matapos yung video na to, CCTV check. At huling-huling nga yung tatlo, nagsusumbay. Kagaling ni Joan, ngunit wala kami, tinalon-talolan na lang yung sopa. Tapos kapag nasira, sasabihin talagang sira na. Kung sirain ko kaya yung buhay ni Kapetya, parang wala kasing pakialam sa bahay namin